Kaya sabi niya, ipa-search muna sa kanila sa YouTube. Kaagapay. Opo, tapos para mapapanood yun sa kanila yung yung biktima ng panggagahasa na magkapatid. Mga last 2 weeks na ipapanood yun sa kanila. Para pag napanood nila, so baka hindi na ako magtagal. Bilisan ko na. Sister, kilala mo na sir, papasok sir ha. Okay. Sa YouTube, Kaagapay, space ACTV. Abangan ko lang siya dito ha. May cellphone ba kayo? Wala. Wala si. Ang tagal niya na sa Pilipinas, so may cellphone. Wala sir. Bakit alam mo yun sir? Nakita siya na dito. Okay, nakita niya na? Pag itaas yung cellphone kung nakita niya na. Itaas yung mga kamay. Itaas yung mga cellphone. Kung nakita niyo lahat, nakita niyo lahat. Kaya mga, okay. Pag nakita niyo, wala siyang sinabi. Ang sabi niya, ang gagawin nila, i-subscribe niyo. Okay, bakit? Pag sinubscribe niyo yun, nilaw yan, bukas, nasa social media na kayo. Makikita niyo na daw kayo dyan, bukas. Gusto niyo ba? Nasisikat na rin kayo? Hindi pa kayo nakaalis, sikat na kayo. No? Sikat na kayo. Na-subscribe niyo na po? Okay. So, i-welcome na po natin yung speaker natin. Walang iba kundi si Mr. Sam Carwosa. Nakatayo na ngayon sa harapan. Ang inyong lingkod. Pamilyar ako nga. Grabe. Pero hindi ka pa nakasubscribe sa akin nun. Hindi pa. Kita ko kasi nagpipigas din po yung talaga. Aba, swerte niya. Bakit? Kasi pag sinubscribe niyo siya, lahat kayo, isa-subscribe niya rin. Na, laging updated kayo sa lahat ng kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Ako po ngayon, ang speaker niyo ngayon. Wala na iba. Ayun ba? Thank you ha. Ayan, may mga kamay kayo. Sa walang mga kamay, thank you din po. Sa may mga kamay, thank you. Ngayon, sa walang kamay, alas 6 kayo makauwi. Sa may mga kamay, alas 3, makauwi na kayo. Pero bago mag-alas 6, baka makauwi na kayo. Okay? Pangalan ko pala by the way, Mr. Sam Carwosa sa tagapagsalita ng May Papilos Maningin Friday. Nandito rin po kami. Every tatanong Mr. Sam. Bakit yan nandito kami dahil sa napakarang mga services para sa inyong iba tatanong Mr. Sam? Ano naman ang mga services niya na lagi akong sagot ganito mamaya? Inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Mabilis ba ako magsalita? Mabilis. Sabi ng iba, ito na nga, sabi ng kasamahan namin nga nagpidos eh. Pagdating yun, maraming kayong marinig na katakot-takot. Maraming marinig na katakot-takot na pagkatapos yung magpidos, halos lahat gusto nang mag-back out. Bakit? Dahil sa mga marinig ninyo. Huwag kayong mag-alala. Katakot-takot man, pero guys, no? Hindi sadyang inyong agency papidusin kayo dito para takutin. Ang purpose ng inyong agency dito kayo papidusin para may matutunan kayo at malalaman niyo kung anong batas mayroon na dapat malaman ng mga OFWs bago umalis ng Pilipinas. Bakit? Pag alam ng mga OFWs yung mga batas na yun, magiging aware na po sila. Pagdating sa labas sa bansa, ano mga problema na kanilang kaharapin, handa na po sila. Tama? At dahil handa sila, may problema man, kaya na nilang solusyonan ang kanilang mga problema. Tama po ba? Tama. Kaya hindi kayo pinadala ng inyong agency dito para takutin. Ang purpose ng inyong agency may matutunan at pagdating sa labas ng bansa, tagumpay kayo lahat sa inyong pagtatrabaho sa labas ng bansa. Tama? Ayos ba? Ang ibig sabihin, mahal po kayo lahat ng inyong agency. No? At hindi lang kayo mahal ng inyong agency, mahal din po namin kayo. No? Kaya sa mga YouTuber din dyan, pagkakataon muna, sige,
Ganun-ganun ka rin. Baka mababa pang watch hour mo. Pangdagdag na rin yun. Kaya kung gusto mo, mayroon pa ko dito. Yun. Mayroon pa ko dito. Sabi mo ba, sir, pwedeng pairam. Ayos ba? Okay! Oh, may inaantok wala. Wala. Grabe, ang daya ng isa dito nung nakaraan. Naunahan ako, una pa ako na i-upload. Nakita ko siya. Aba, nauna pa akong i-upload ng isang participant. Ngayon may nakatutok sa akin siguro. Maunahan na rin ako dito. Short views. Okay, di ba din? Sige, mas maganda. Pag nag-viral ako, viral ka rin. Ayos ba? Yan ang trabaho ng mga kababayan natin. No? So, Sam Carbajosa ng Amipa Pidus, no? So, kamusta naman po? Marami namang natutunan kay Sir Julan, kay Ma'am Sandra din, tama? Okay, so very good. So, kamusta ang excitement? 100% naman po. Hindi naman po. Ay, so, meron sumagot, hindi naman po. Pero, halos lahat 100%. Siyempre, anong selfie ng nakita niyo? The end. Thank you. Diba? The end, no? So, pag the end, ibig sabihin, no? Tapos na. At makaalis na kayo. Tama? May pag-uwi nyo mamaya, may certificate na. Dahil may certificate ka na. Ang kasunod nun ay flight na. Tama? Okay. Kaya flight. So, sana makaalis na po kayo lahat. No? After na magpidos. Pero ang tanong, lahat ba ay sure na? Sure na. Okay! Ngayon ganito. Ngayon ito ko lang. Alam niyo, pagdating sa part ko, wala tayong inaantok. Lahat ang tulog, gising po. No? Kaya kung talagang parang hindi mo na kaya, mabigat na talaga ang mata mo, pumikit ka lang. Pumikit ka lang. Hindi naman ako mahigpit. Pinapayagan ko naman ako midlit. Pero subukan mo na lang kung makaidlit ka. Kasi bakit? Habang nakaidlip ka, ang concentrate ng kasamahan mo dito, sa'yo. Nawala na sila yan. Yan, ang ganda dito. Mayroong mga kamera, mayroong mga magaling dyan ikot ng kamera. Actually, dapat may cameraman ako. Kaya lang pag mag-hire ako ng cameraman, mahirap, may sahod, mahal ang sweldo, no? Tama? Ay, wala na nga akong sweldo, mag-hire pa ako ng cameraman. Di ba? Kaya sa parang hindi makita dyan, subukan mo, pag ginanito ko ang camera ko, cellphone, tingnan mo dito kung makita, kapag hindi, sabihin mo lang sa camera dyan, hi. Okay? Bagol pa kaya? May nantok, tulog. Gutom. Huwag kayo mag-ala. Mag-iksan. 1 to 40. 150. Passing score 149, ma'am. Mag-iksan pa tayo, hindi na. Sabihin mo naman. Madali naman mapag-usapan. Okay lang kayo dyan ha. Sabi ni Sir, tama nga. Ito lang sinasabi ng magsamahan ko dito. Dito sila nagpidos. Mamatay ka sa katatawa. Tama. Dami dito, munti ka na. Diyan nagkaupo sila, tawa ng tawa. Grabe. Grabe. Kasi yung taba mo, mami. Kasi yung nakikinig. Mabuti na lang. Tinigilan ko kasi kung hindi ko tinigilan, baka matuloy yan sa ano dyan. Mahirap na. So, kadalasan kasi dito, yung malulungkot, no? Pag-alis na ng bahay, yung malulungkot. Pagdating dito sa pidos na to, itong pidos na to ha, maraming pidos dito. Itong pidos na to. Paglabas, after kumagtok, tawa pa rin. Nagtaka si Mrs. Mahal, kamusta ka? Kanina parang sobrang lungkot. May mag-iisip. Ang dami ng problema. Pero ngayon parang sobrang saya mo na. Alam mo, hindi pa na sumasagot kay Mr. No? Si Mrs. Hindi din sumasagot si Mrs. kay Mr. Tawa pa rin magtawa habang tinatanong. Yun pala, nalipasa na ng gutom. Nalipasa na ng gutom. Ma'am, kamusta ka? Okay ka lang? Di ba nagubusugin ko po kayo? Grabe nito. Matuloy-tuloy na tayo. Mayroong nurse. Engineers. Doctor. Wala. Teacher. Meron. Teacher.
Sir, okay lang sa inyo? Dalawa ang teacher. Hindi mawalan talaga ng teacher. Nagtaka ako, sabi ko mga teacher, sana kaya? Bakit nag-alisa na, nag-resign ng mga teacher, wala nang teacher sa Pilipinas? Sir, ilang taon kayo nagtrabaho as teacher sa Pilipinas? Wala po. Wala. Hindi pa kayo talaga nakapagturo. Hindi po. Kailan kayo graduate, sir? 2023 po. 2023, fresh graduate. Okay. So at least, makapagtrabaho na kayo sa labas ng bansa. Trabaho na. Magtat... Ba? Nag-training na po kami sa ibang bansa. Nag-training na kayo sa ibang bansa. Habang nagtitraining kayo, may sahod. Yes, sir. Magkano po? Magkano po yung isang buwan, sir, ma'am? Hindi nyo alam. Okay, hayaan mo lang. Secret. Pero graduate kayo as teacher, year 2023. Your course is education, right? Okay. Okay. Sir, what is education? Teacher, di ba? What is education, ma'am? Medyo nakalimutan, 2023 pa. Okay. Your profession is teacher, tama? O what is teacher? Nakalimutan din. Okay. Sir, ma'am, education is a continuous process of learning and teacher is a noble profession of the universe. Alam ko no. What is nurse? Sinong DH? DH. Okay, ma'am, DH. What is DH? Ha? Kayo, ma'am. Very good. Simpleng sagot lang. Okay. Alam niyo dito, marami kayong matutunan at mawala ang pagod nyo. Okay lang, sir. Okay ka lang dyan, sir, ha? Okay ka lang. Okay, sir. Sabihin mo lang pag hindi okay, sir. Ngayon, tuloy-tuloy. Sir, anong trabaho mo sa labas ng bansa? Ako, sir. Opo. Pastry man, sir. Pastry man. PS3? Sa cake, cake na processing. Processing cake. Baker. Decorator. Decorator. Okay. Sino mga example? Taas mo kami. Thank you. 5, 6, example ka rin, sir. Sino ang first timer? Taas mo kami. Thank you. 6, 5. Ang first timer 6. 5 times 6. 30. Okay. Meron hindi tumaas ng kamay. 5, 6, 7. Hindi tumaas ng kamay. Ang tao is 37. Okay. Sino example na umabot na ng 20 years sa labas ng 20 years? 15 years. 15 years. 16, sir. 16 years. Sir, kamusta? Nakapag-ipon? Patayo naman ang bahay, sir. Wow, very good. Napagpatayo na ng bahay. May naipon na pera. Maliit pa, sir, kaya pabalik ulit. Okay. So may anak, sir, may anak. College na po. Wow. Ganda. College na po. Ilan ang anak? Tatlo. Kaya sao? Ilan? Mapanood, sir. Ma'am, good boy to? At least, stick to one. Yes, sir. Very good. Ilang taon na siya, edad mo? 49, sir. 14. Sir, ako, ilang taon sa tingin mo ang edad ko? Wala pa kayo senior. Ilang taon? Wala pa kayo senior. Na? 45. 75. Thank you, Mama. 75, di ba? Okay. Ikaw, ma'am, ilang taon na sa? Mag-21 po. 21. Sa totoo lang, ang edad ko 22. Okay! Huwag na natin pagpanyan. Pakialamiro. Okay. Ready na ba? Kayo po, anong trabaho niyo doon sa labas?
Call center po. Baha? Call center po. Call center. Call center po kayo. Okay. So, first time? Yes po. Talaga? Okay. First timer. Magtatanong lang ex-abroad. Sir, saan ka nagpitas dati? Ano sir, sa Muslim. Pelmos. Ang tagal na yung Pelmos. Wala na Pelmos. Nakita mo ba ako noon? Nang pitas ka doon? Wala sir, pagdating ko doon, binigyan na ng certificate ko eh. Bigayan mo siya. So, kaya di mo ako nakita doon. Pagpasok pa lang sir, tapos na sir. Tapos, alam nila na talagang magaling ka sa trabaho. Kaya, so hindi mo ako nakita directly to the pen. Okay, tama. Hindi niya ako nakita kasi wala naman talaga ako doon. Tama, sir? Okay! Ngayon ganito. Mr. Sam, ano ba talagang purpose mo? Magkwento lang po ng nagkwento na ayon sa batas na dapat malaman mo. Okay? Kasi bakit? Hindi po madali ang pagiging buhay OFW. Hindi madali. Tama, sir? Although maraming nag-success o nagtagumpay, maraming bumi ng Pilipinas nagtagumpay, marami ding hindi. Malinaw? Yan, tatlo, aksyonan ko. 3 araw na sa, 3 linggo na, 3 buwan na sa akomolisyon, walang sahod-sahod, gutom ang inabot. Nasa loob ng cellphone ko nandiyan. Tumawag sa akin yung advocate sa labas ng bansa ko, FW. Puro sila lalaki. Problema, gutom ang inabot. So ngayon, sana huwag namang mangyari sa inyo. Sa abroad, magtatanong lang ha, sa inyo. Yung diretsahang sagot, yung totoong buhay o FW pagdating sa labas ng bansa. Iparinig niyo na lang sa mga first timer. Ang sagot lang sa akin ng mga ex-abroad, dapat ay masarap lang kung hindi. No? Yung totoong buhay. Kahit nagtagumpay ka, ex-abroad, isigaw niyo ha. Parinig niyo sa mga first timer ha. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Hindi. First timer, narinig nyo? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi. Hindi, lalo na pag pinasigaw ko. Ang sagot nila, hindi! Sumigaw yung mga first timer, hindi. Sabi ng mga ex-abroad, mga ex-abroad na hindi, sabi ng mga first timer, ha? Normal lang yun. Bakit sila alis? Para sa kanilang pamilya. Si sir, alam niya hindi madali. Pero bakit alis siya? Dahil sa kanyang pamilya. Nakapagpakuliyo na si sir, no? College na. So ngayon, sana lahat kayo ay magtagumpay. Okay? Lahat ba may ATM card na? Sino may ATM card na? ATM card, video. O yun. Marami. Ang iba dyan. Ang dami. Iba-ibang ATM card, no? Anong purpose ng ATM? Mas ipon. Makapag-ipon. Pag-uwi ng Pilipinas, hindi naman. Hindi ubos agad. Bakit ubusin mo na agad doon sa labas ng bansa? Kaya, ang purpose ng ATM, dala-dala mo sa Pilipinas kahit hindi latado may pila ka. Pero pag pumila ka sa mall, pag sinalpak mo yun doon sa sa ATM machine, may makukuha ka na pera. May withdraw na pera. Tama? Pero tandaan, hindi lahat na nag-try sa ATM machine na mag-withdraw, may lumalabas na pera. Sa inyong pag-uwi mamaya, pag may nakita kayo sa mall, no? Mga malls, kahit anong malls, maraming mga ATM machine doon. Tapos ang ginawa, salpak dito, nagpila siya dito, may umila ka naman dito. Salpak naman dito. Pag nakita nyo, lahat ng ATM machine, ubos. Sinubukan. May ibig sabihin, walang lumalabas na pera nun. Tama? Bakit? Nagbabaka sakali lang. Baka mayroong lalabas pa pera. Ha? Nagbabaka sakali lang, baka may nagkamali sa pagpapadala sa kanyang bank account. No? Kaya, wala ka nang ibang isipin. Huwag mo nang pagdudahan kung sino yon. Itanim mo na agad sa isipan mo, yung tao na yan ay isang OFW. Walang naipon. No? Kaya, ituturo ko sa inyo,
Pailan-ilan lamang sa mga batas na pag nai-apply mo pagdating sa labas sa bansa, ikaw yung OFW, na kahit hindi kayang solusyonan ng kung sinong matataas na, may mataas na tungkulin sa ahensya ng gobyerno, ikaw mismo, kayang-kaya mo na solusyonan ang problema mo. Ayos ba? Okay. Kaya magtatanong, kung 100% ang excitement mo kanina, sana hindi mababawasan pagdating sa part ko. Okay? Ang pag-usapan natin, problema. At dapat, malaman mo, at pagdating sa oras ng nagka-problema ka, kaya mong solusyonan ang problema mo. Naayon sa batas po ito. Dito pa lamang sa Pilipinas, umpisa na natin, dapat malaman mo na kung ano ang pinasukan mo, alam mo na kung anong kinalalagyan mo ngayon, kasi hindi po madali ang pagiging buhay OFW. Iba ang batas dito. Iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Tama? Ulitin ko. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Nagkakamali ka man, hindi mo pwedeng sabihin ay wala ka alam sa batas. No? Hindi po pwede. Sa batas, walang exemption. Walang exempted. Nagkamali ka, may violation ka, mananagot ka. Mayroong kasabihan, ignorancia legis niminim excusat. Anong ibig sabihin? Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Ibig sabihin, walang patawad talaga ang batas, no? Mananagot ka. Ngayon, magtatanong lang ako. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Okay. Kasi tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% tuwing may nangyari sa'yo sa 100% mo na excitement. Kung kanino 100% ng excitement mo. Sino nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. 10. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Tumatalsik na. 11. Okay. Mayroong nakapag-sign, mayroong hindi. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, sign ng kontrata? Bakit kami hindi pa? No? Normal lang. Dahil hindi ka pa nagkapag-sign ng kontrata, bawasan ko ng excitement mo ng 20%. Ang natira is 80%. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Ha? At dapat, after ng pagpidos, sisiguro din makaalis na. Kasi bakit? Nasa batas, ang isang OFW, mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deploy na siya. Ang ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan, dapat na-deploy ng isang OFW. Mulang nag-apply siya at nabisahan. Dapat kumikita na siya ngayon sa labas ng bansa at dapat wala na siya ngayon dyan sa kanyang inuupuan. Sabi ng iba, oo nga. Kami nandito pa rin. Problema hindi. No? Problema. Kung nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawas ko sa excitement mo na 80%, ang natira is 60% na lang. Sabi ng iba, nakatingin sa akin, meron pa kaya? Meron pa. Dapat. Bakit kailangan makailis ang isang OFW? Kasi hindi lang siya nakapag-sign ng kontrata. Hindi lang siya nakapagpidos. No? Ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. Sabi ng iba,
Tahimik lang nakatingin sa akin. Oo nga. Kami bayad na rin. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit kami sobrang laki? Eh, malaking binayad mo eh. Dapat katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Tama? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa 60, ang natira is 40% na lang. Malinaw? 40% na lang. At dapat, pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, hotel o restaurant? Wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, ha? Agency? Bakit kami Jollibee? Pekis. Tama na. Nung sinabing, bakit kami Jollibee? Magkasama pa sila. Puro kalalakihan. Siniko ng isa yung katabi niya. At least, pinamirinda tayo. Ay, narinig ko. Ang sabi ko, yung pinamirinda sa inyo, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Dapat sa loob ng agency. Kaya pagdating sa usapan na to, ang iba, sinabi ko na wag munang lumabas, labas, pasok. Pero pagdating sa usapan na to, hindi mapigilan ang sarili. Saglit lang ako, makatalikod. Paglingon ko, lumabas na. Yung pala, akala ko mag-CR. Yung pala, may katawagan na. Anong sabi? Nakita ko yung sa may corner. Hello ma'am, sir. Opo. Napatawag ako. Bakit po? Opo. Eh, may alam pa kayong papidos-pidos. Sa amin, pagkatapos, wala nga nang pinirmahang kontrata. Kung saan-saan yung pinabayad. No? Dapat pala sa agency, kami bakit nyo pinabayad sa Jollibee? Problema hindi. Problema. Ayaw ko maulit sa 12 teachers. Wow, teachers. Pinagbayad ng 280,000 bawat isa. No? Grinab ang opportunity papuntang Korea. Bakit? Ay, ang liit ng sahod sa Pilipinas, kaya tama lang, sir, ang desisyon nyo. Na hindi. No? At least nakapag-training kayo. No? Hindi pa kayo nagtrabaho sa Pilipinas. No? Direct hire na, no? Diretso na doon. Kasi sayang yung mag-resign ka, tapos mangutang ka, tapos magbayad ka ng 280,000. Pagkatapos, sabihin sa'yo, follow up nyo lang after 3 months. Puntahan nyo ako doon sa bahay sa Las Piñas. Yung pinuntahan nyo dati, nung bago tayo magkakilala sa online, tapos pinapunta ko kayo doon para makita nyo yung bahay ko. Then, after magbayad, through GCash, ha? Kasi para hindi na kayo mapagod. GCash. Nung magbayad, 3 months after, follow up nyo ako doon sa bahay na pinuntahan nyo. Ang galing, no? Pagpunta doon 3 months after, wala na si ate. At large na. Biktima na pala sila. Biktima ng illegal recruiter. Ingat. Sana hindi nangyari sa inyo, ha? Alam nyo, hindi lang naman sila. Hanggang ngayon walang tigil. Sinundan ng 20. Mga taga Batangas. 178,000 bawat isa, sir. Meron mo? 178. No? Anong country? South Africa, Malaysia, Japan, Czech Republic, Poland. Ang ganda. Ang ganda ng sahod. Kaya pinagbabayad ng 178,000. Sa sahod daw ng 150,000 naman. Pero isang taon naghihintay, hindi nakaalis. Biktima pala ng illegal recruitment.
Sabi ko, sayang. Sana noon pa lang, kung nalaman ko, umpisa pa lang ang transaksyon, dapat nahuli na. Eh, wala na eh. Nagtago na. Hindi nyo na makita. Pahuli nyo sa akin. Di ba? Dapat, nung nandoon pa lang, sa kanyo sabihin, ingat ha, maliit naman, 170,000 lang naman bawat isa. Na? Maliit. Maliit sa may Deno, baon sa utang. Kawawa ang pamilya. Guys, ingat. Sana wag maulit. Yung nangyari sa iba, wag maulit sa inyo. Okay? Ngayon, ano nangyari? Wala. Walang nangyari. Sablay ang pag-apply bilang isang OFW. Sa mga ganung sitwasyon, pag nangyari sa'yo, ibig sabihin, biktima ka na. No? Kaya dapat, pag nagbayad sa loob ng agency, at dapat, kaya kung hindi ka nagbayad sa loob ng agency, another 20% ang ibabawas ko sa'yo. Ang natira is 20% na lang. Sa 40% na excitement, may last pa. Pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Ano, pag nagbayad, ano mayroon dapat? Resibo. Dapat mayroon ka o kulang resibo. Sabi ng iba, resibo? Bakit kami? Logbook lang. Logbook lang. Dapat may resibo. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Wala nang matitira sa excitement mo. Problema hindi. Kaya yan sinasabi ko kanina. After ko mag-talk dito, lahat gusto na mag-back out. Pero magtanong ako, tuloy pa ba o hindi na? Yeah. Mas maganda ang sagot nyo sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Okay? At isigaw nyo. No? Ang tanong, tuloy, hindi, sigaw. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Mahina naman. Dapat sabay-sabay. Ulit. Tuloy, hindi. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Very good. Sabi ng iba, saan kaya tayo pupunta nito? Parang rally, no? Okay. So, at least may natutunan, no? Katakot-takot, no? Okay. Katakot-takot man, pasalamat kayo. Hindi yan ang magiging kadahilanan para mag-back out ka. Dapat mas lalong malakas ang loob mo, titibay ang loob mo, at dapat magiging matapang ka pagdating sa labas ng bansa. Kasi ang buhay ng OFW, hindi lang masipag, no? Hindi lang masipag, buo ang loob, at dapat ay palaban. No? Ganun po. Yan ang buhay ng tunay ng mga bayani. O, naniwala ba kayo na kayo ay bayani, sir? Naniwala ka ba na ikaw ay bayani? Sa anong pamamaraan? Patunayan mo sa akin. Paano ka nagiging bayani, sir? Sir, ganito na lang. Diretsahan na. Nagiging bayani kayo lahat dahil sa naitulong ninyo sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Kung hindi dahil sa inyo ng mga OFWs, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Maniwala kayo. No? Pag nagpadala ka sa Pilipinas, maliit man ang sahod mo, malaki o kulang man ang sahod mo lagi, pag nagpadala ka, may babayaran ka. Yung tinatawag na tax, no, sa mga remittance. Pag nagbayad ka, papasok yan sa remittance, no? Sa true remittance, yung mga tax na yan, saan papasok? Sa kabanang bayan. Tama? Kaya umaangat ng ekonomiya ng ating bayan. Ang tanong ko naman, sino ang nakikinabang? Ang sagot ng ang sagot ng iba, buhaya ng bayan. Ang malupit nung nakaraang buwan, sumigaw yung isa, sabi niya, si Kapitan! Sabi ko, may sama loob to kay Kapitan na ay katatapusan ng eleksyon, hindi nabigyan ng ayuda. Inilista, hindi yata nabigyan kaya samang loob ni Kapitan. Sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Cavite. Okay, nakapila na daw. Kinuha na, mayroon ng, claim stub. Hindi pa rin na. Grabe talaga, no? Ganun talaga. Kaya hindi ka na pwedeng pumurma kasi nanalo na. Di ba? Nanalo na yun. Binubuto mo, nanalo na. Mananalo na.
So, hindi ka napansinin noon pag nanalo na. Pero oras na kailangan kanila, no? Papasukin ka kahit saan lugar, kahit sa squatter, halos luluhod yan sa harapan mo at abutan ka ng 100, tanggap ka naman tanggap pag ano, 100 lang yun. Bigas na ano, yung may amoy. Amoy ipis. Ganun talaga, no? Sa Pilipinas. Importante ngayon, makaalis kayo, tuloy ang laban. Malinaw? May ibig sabihin, kung nangyari sa'yo, yung nabanggit ko ngayon, may nabanggit ako nangyari sa'yo, ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. Sabi ng iba, paano tayo nito pare? Problema na. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan kasi ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. No? Wala pa tong pidos. No? Tong pidos na to, wala pa to. Lahat ng mga, hanggang doon, hanggang sa taas, 5th floor, wala pa to. Tong bangko, wala pa to eh. No? Ako'y nasa servisyo na. Nasa 2 dekada na po sa servisyo. Ma'am, siguro bata ka pa noon. So, baka na, lagi mo parang ako nung nakanaginipan noon. Ano na yun? Sa libro ng ano? Libro ng ano ba yun? Ayan, yan. Wala pa yan dati. Chowking pa lang yan. Ang dami ko dyan lang yan. Nag-a-apply din ako. Kunyari, nag-a-apply. Jadi, saan ka na, ma'am? Parating na. Sige, nandito lang ako sa loob ng Chowking. Jadi, saan ka na? Ma'am, malapit na. Hindi niya alam. Nasa loob na ako ng Chowking. Nung pinindot kong cellphone, nag-drink. Hello, Jania. Hello, ma'am. Saan ka na? Ganon. Sabi ko, ma'am, nandito na po ako sa restaurant. Ikaw pala. Kaya kung bakit kayo magtataka? Yung cellphone ko walang tigil. No? Ikot ng ikot habang nagsasalita ako. No? Kasi yung hindi ko nahuli sa labas, dito ko nahuli sa loob. No? Pag nasintro ng cellphone ko, ikaw, at biglang nag-blank ang kamera ko, ibig sabihin, positive. Ikaw na yung hinahanap ko. Parang wala naman, parang mga kamukha lang, no? May kamukha ka eh. May kamukha ka eh. Yung nireklamo sa akin sa, sa Pangasinan, madulas daw siya sa butas ng karayom. Grabe. Alam mo, ang nagreklamo kapatid ng pulis, nagreklamo sa sa GMA. Sabi naman niya, wala. Malakas pala ang kalaban niyo. Ang sabi sa inyo, no? Madulas pala siya sa butas ng karayom. Ang sabi ng recruiter, wala akong pakialam kahit kapatid ka ng pulis. May nakapag-refer sa akin, tinanabaho ko. Umalis kami ng alas 8, mga alas 9, nakarating kami alas 11 sa may Pangasinan. Nakatulog kami dun sa bahay ng kapitan. Alas 11 ng gabi. Daming namok. Daming namok dun. Sabi din eh. Tapos pinakain pa kami. Mga barangay talo doon, may mga armas. Doon kami natulog. Tapos sabi ng kapitan, sige, kaya nang bahala dyan. May subject lang kami ka. Alas 5 ng madaling araw, pasukin namin. Pinasok namin. Hindi ko alam. Yung suspect. Pamangkin ni kapitan. In short, dali. Kulong. No? Tapos nakipagtulungan naman. Maraming salamat. At pasok sir. At tayo'y uuwi na. Karating mo lang sir. Okay. Sige, one-on-one lang tayo mamaya sir. Okay. Mga ano na to sir, mga celebrity na yung mga dito ngayon. Okay, sige sir. Habol sir. Akong bahala sa inyo mamaya. Okay. So yun po. So, may inantok pa ba? Okay. Yung batas na nilabag ng bumiktima kahit kaninong OFW ay batas ng Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Lifetime imprisonment guys, kaya dapat magiging maingat kayo. Sa mga narinig niyo sa akin, may nangyari man sa inyo, dapat sa labas, nangyari sa inyo sa labas,
I-inform agad ang agency. Ha? Yung agency na in-applyan ninyo. Lagi namin sinasabi, ma'am, huwag kayong mag-alala. Basta pag dito sa amin magpipilos, alaga namin ang OFW, alaga namin ang agency. Kayo na agency. Hanggang pagdating sa labas ng bansa, alaga po namin kayo. Para hindi mapapahamak ang OFW. Kasi pag napapahamak yan, hindi lang ang OFW mapahamak. Pati agency mapapahamak. Malinaw? Ganun po. Kaya dito, tinuturo namin ano ang dapat gawin oras na may problema. Nangyari sa'yo, hindi ka pa nakapagsaya ng kontrata, sabihin mo na lang ngayon sa agency mo, maraming salamat. Wala man kaming pinirmahan ng kontrata, pinagpidos nyo kami. Narinig namin kay Mr. Sam, mahal nyo lang po pala kami. Ang ginawa nyo sa amin, advance pidos lang. Na? Para hindi na kami mahirapan, mabaon sa utang, pabalik-balik. Tama? Tapos, hindi pa rin makaalis-alis. Kaya ang ginawa para ninyo sa amin, advance pidos. Di ba? Advance pidos. Then after magpidos, pirmahan ng kontrata, sabay flight na. Basta pag nagpirma sa loob ng agency, malinaw? Okay. Then, sabi ni iba, ganun lang pala no, ay kala ko kung nagka-problema na talaga tayo. Ay pero kung sa problemang pera, usapan sa labas, dapat malaman din ng inyong agency. Kasi bakit? Maraming gumagamit sa pangalan ng agency. Na kung saan ang bakay lamang po, makapangbiktima ng mga OFWs katulad ninyo. Pag napakagat kayo, nakuha ng simpati ninyo, pauutangin kayo ng pauutangin hanggang sa lulubog ka sa utang habang may magawa ka ng paraan, pagbabayarin ka. No? Kaya ang mangyari, hindi pa nakaalis, baon na sa utang. I-inform agad ang inyong agency. Sabihin ang totoo. Bakit? Pag hindi na-inform ang agency, may gumagamit pala sa pangalan ng agency nila, pati sila damay po. Kaya dapat, maawa naman kayo sa inyong mga agency, no? I-inform sila, kasi pwede, kung mahuli ang suspect sa labas, no, na bumibiktima ng OFWs, habang buhay pag nakulong, ganon din. Sila, maaari pang magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate ang recruitment agency. Mahal kaya? Ngayon, dati 1.5 million lang, ngayon nasa 7.5 millions na ang license to operate. So kaya dapat i-inform ang inyong agency. Maawa po kayo, no? I-inform, sabihin ko ng totoo. Then, pagdating sa labas sa bansa, may problema, mga pagbabago sa pinirmahan sa kontrata, i-inform din po ang inyong agency. Hindi kahit sino, nakarinig nyo ngayon sa social media na kilalang kilala. Noon malakas, ngayon mabagal na. No? Reklamo, sir, nakailang buwan na kami na nakaschedule hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang problema namin. Kasi bakit? Siyempre, may pagbabago. No? May pagbabago. Kaya dapat, i-inform ang inyong agency. Sa halip na sa iba kayo magreklamo, agency agad ang inyong i-inform. Bakit? Walang ibang, no? Walang ibang nagiging tulay para kayo ay makaalis, no? Kundi ang inyong agency. Walang ibang nakakaalam sa mga proseso para kayo makaalis, kundi ang inyong agency. Malinaw? I-inform sila. Hindi kahit kanino. Bakit? Baka mamaya, kung saan-saan nakarating ang sumbong nyo, magtataka ka lang, nakarating na kung saan-saan ang sumbong, nagsara na ang agency, pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka nang mapapala. Nakarating na sa abogado, akala mo manalo ka, yun pala talo ka pa rin. Sa abogado, manalo at umatalo, magbabayad ka. Ang malupit, ang masaklap, damay pa pati pamilya mo. Bakit? Nung nagka-problema ng OFW sa labas sa bansa, humingi ng tulong sa Pilipinas. Nay, tay, tulungan nyo naman kami kasi may problema kami dito. Anong sagot ng pamilya mo? Padala ka muna ng pera kasi wala kami pamasahe dyan pupunta ng Manila. Tama? Nabaon na sa utang. No? Wala pa rin nangyayari. Kaya nga kayo nagtrabaho, kayo inasahan yung mga mahal sa buhay. Tama? Tapos, idamay mo pang pamilya mo. O yun. Kasi, kung saan-saan nakarating ang sumbong. Nahirapan man kayo kumontak sa inyong agency, mayroon kaming number na pwede niyong tawagan. Ang 0948-0939-970, 0963-513-5480. Pwede nyo tumawag dyan. Pag tumawag ka dyan, may makasagot sa inyo. Ma'am, gusto mo malaman kung sino ang sasagot pag tumawag ka? Gusto mo malaman? Ha? Ha? Ayaw mong malaman kung sino sasagot sa iyo? Ikaw, ma'am, gusto mo malaman kung sino? Hindi? Ay, ibibigay namin sa inyo yan. Hindi po pwede na hindi dapat malaman kung sino sasagot. Picture ka dyan kanina, di ba? Picture na picture. Pagkatapos, anong purpose nun?
just in case of emergency. Lahat ng mga sakay ng agency ng gobyerno, pinicturean ninyo, tama? Yes. Tapos ang number, address na doon. Ang tanong, pag tumawag kayo doon, sigurado ba mayroong sasagot sa inyo? Wala. Kaya yung number na yun, pag ibinigay namin sa inyo, sure na sure, may makakasagot, ay may makakausap kayo, ang sobrang bait pa. Oh, gusto mo malaman? Gusto mo malaman, ma'am? Ha? Hindi naman, kasi kaya may mga sasagot eh. Sa yung binigay sa iyo, kung ano eh. Papaya ba kayo? Nabigyan kayo ng number, ang sagot lang sa'yo, the number you dial is either please try your call later. Sa number niyan, walang iba kayo makakausap kundi ako. Yung si Julan! Yung speaker nyo din kanina dito. Siya rin po ang makakasagot. Ang kagandahan na, pag sumagot, pag sinabi nyo, hi Sir Julan, hi Sir Sam, ang sagot sa iyo, hello. Ano ba simple? So, hindi kayo matatakot kasi hindi mataray ang sumasagot, tama? Hindi arrogante. Sabi niyo, ay sila nga ito kausap namin sa video. Di ba? O, di ba, sir? Ayos ba? O, yan. Kaya dapat, alamin nyo, yung number niyan, ang purpose, just in case of emergency. Hindi, makontak ang inyong agency, kami, ang mag-inform sa inyong agency, pakiusapan namin na maayos, diplomatic way. Ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. Nasa halip na isang problema, ipabaya sa matagal na proseso, diyan mabilisan. At ang kagandahan, libre at lifetime pa ang servisyo. Ayos ba? Yes. Ma'am, gusto mo libre? Libre! Libre, tama? Oh, wala na apektuhan. Ni pamilya mo hindi apektado, tama? Okay. Ulitin ko. Ang number nan, 0948-0997-009-635-135-480. Ayos? Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko. No? Narinig nyo na ba si Sara Balabagan? Narinig nyo na?